Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin para sa araw na ito ay tungkol sa sekswal na pagpaparami ng halaman o pagtatanim ng gamit ang buto o binhi ng halaman at asekswal na pagpaparami ng halaman. Mga kasanayan at layuning pampagkatuto, na ipakikita ang papagpaparami ng halaman sa paraang sekswal at asekswal. Ang ating layuning para sa araw na ito ay una, na ihahambing ang pagkakaiba ng sekswal at asekswal na pagpaparami ng halaman. Ikalawa, nakapagbibigay ng mga halimbawa ng halaman na maaaring maparami sa pamamagitan ng sekswal at asekswal. At panghuli, na isasagawa ang pagpaparami ng halaman sa paraang sekswal at asekswal. Pagandahin ang halaman sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga salik na dapat tandaan sa paghahalaman sa mga talulot ng bulaklak, at mga benepisyo na naidudulot ng paghahalaman sa mga dahon. Unang gawain, humanap ng kapareha at sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Bago natin simulan ang ating panibagong aralin, alamin muna natin ang ibig sabihin ng sekswal at asekswal na pagpaparami ng halaman. Sekswal na pagpaparami ng halaman ay isang uri ng pagpaparami ng halaman na gumagamit ng buto o binhi ng bagong halaman. Asekswal na pagpaparami ng halaman ay isang uri ng pagpaparami ng halaman na gumagamit ng mga bahagi ng halaman upang magkaroon ng bagong halaman na katulad ng magulang na halaman. Panoorin natin kung paano magtanim ng pechay sa seed tray. Matatagpuan ang link sa description box sa ibaba ng video na ito. Sagutin natin ang mga gabay na tanong tungkol sa bidyong inyong napanood. Ang sekswal na paraan ng pagpaparami ng halaman ay karaniwang ginagamit sa pagpaparami ng halaman. Ito ay gumagamit ng buto o binhi ng halaman. Ginagamit ang buto ng halaman sa pagpaparami ng punong namumunga at iba pang punong kahoy. Ang mga punong kahoy gaya ng mangga, nara, kamagong at iba na pinaparami gamit ang kanilang buto ay nangangailangan ng malawak na punlaan. Samantala, ang mga halaman gaya ng ampalaya, talong, sili, at iba pang mga halamang gulay ay maaring gumamit lamang ng maliit na punlaan o kaya ay mga niresiklong mga bagay gaya ng timba o balde. Narito ang payak na pamamaraan ng pagtatanim gamit ang buto o butil ng halaman. Una, ihanda ang mga gagamitin sa pagtatanim gaya ng lupa, seedling tray o paso, butil o binhi at iba pang kagamitan sa pagtatanim. Ikalawa, ihanda ang seedling tray o paso kung saan ilalagay ang lupa. Tiyaking sapat ang lupa na ilalagay. Ikatlo, ilagay ang mga buto o butil sa seedling tray o paso. Ikaapat, diligan ito upang matiyak na may sapat na halumigmig nito upang tumubo.
Panghuli, hintayin ang sapat na laki nito bago ito ilipat sa halamanan. Paalala mga bata, suriing mabuti ang lupa kung may mga matutulis na bagay na nakahalo at huwag paglaruan ito. Kinakailangang hugasan ang mga kamay pagkatapos may segowa ang gawaing ito. Tiyaking malinis at ibalik ng maayos ang mga kagamitan pagkatapos gamitin. Gawin natin ang ikalawang gawain. Kinakailangan ang gabay ng magulang kung sa bahay isasagawa ang aktibidad. Ang asekswal na pagpaparami ng halaman ay gumagamit ng mga bahagi ng halaman tulad ng ugat, sanga, at dahon. Ito ay karaniwanang ihinihiwalay at pinalalago upang maging bagong tanim. Ito ay maaaring natural o artipisyal. Ang natural ay karaniwang pagpapatubo o pag-usbong ng mga halaman mula sa ugat nito. Halimbawa, gabi, luya, saging. Ang artipisyal naman ay gumagamit ng bahagi ng halaman gaya ng sanga, dahon o usbong ng tanim para maparami ito. Ilan sa mga ito ay pasanga o cutting, marcotting o air layering, inarching, grafting. Artipisyal na pagpaparami ng halaman, una pasanga o cutting. Ito ay pinakamadaling pamamaraan ng pagpaparami ng tanim. Pinuputol ang sanga, pinauugat at itinatanim. Ginagamit din ang dahon at ugat ang artipisyal na pamamaraan nito. Ikalawa ay ang marcoting o air layering. Ito ay ginagawa sa sanga ng punong kahoy habang hindi pa nahihiwalay sa puno. Mga hakbang sa pagmamarkot. Una, tanggalin ang balat ng sanga gamit ang matalim na bagay gaya ng kutsilyo. Pangalawa, tanggaling maigi ang balat ng sanga. Paalala mga bata, alalahanin ang tamang paghawak ng matatalim na bagay para maiwasan ang pagkasugat. Kinakailangan ang gabay ng nakakatanda kung isasagawa ang aktibidad. Pangatlo, ilagay ang lupa at lumot. Pang-apat, balutin ng bunot ng niyog o plastik. Pang-limang hakbang, talian ang magkabilang bahagi nito. Pang-anim, maaring diligan ito gamit ang sprinkler para mapanatiling mamasa-masa. At panghuli, putulin ang bagong halaman pagkaraan ng isa or higit pang buwan at maaring na itong itanim. Tignan ang nasa larawan ng pagmamarkot. Inarching. Ang paraang ito ay pinagsasama ang sanga ng puno at sanga ng isa pang puno na nakalagay sa paso. Mga hakbang sa pagsasagawa ng inarching. Una, gumawa ng pahabang hiwa sa puno o sangang pagsasamahin. Ikalawa, pagharapin ang dalawang hiwa. Pagdikitin at atali ng mahigpit. Ikatlo, pagkaraan ng ilang buwan, putulin ang halaman na nasa paso. Grafting. Pinagsasama ang dalawang sanga ng puno hanggang itong magiging ganap na bagong halaman. Sagutin natin ang mga gabay na tanong. Gawin natin ang ikatlong gawain. Kinakailangan ang gabay ng nakakatanda sa pagsasagawa ng aktibidad.
Bakit kailangang natin ang isagawa ang asekswal at sekswal na pamamaraan ng pagpaparami ng halaman? Ano-ano ang mga kahalagahan nito? Gawin ang lingguhang reflection log. Sagutan natin ang pagsusulit para sa araling ito, paghambingin, gamit ang Venn diagram, paghambingin ang dalawang pamamaraan ng pagpaparami ng halaman. Ilagay sa magkabilang bilog ang pagkakaiba nito at ilagay naman sa gitna ang pagkakapareho nito. Tukuyin natin, tukuyin kung ito ay asekswal, sekswal o parehong pamamaraan ng pagpaparami ng halaman. Ilagay ang iyong sagot sa patlang.